Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag ulit ang with evidence. Mamamas ko po. Salamat po. Marami po ang nagbigay sa akin ng konting blessing sa kanila. Malaking tulong na po yun sa aking family. salamat from the bottom of my heart. I love you all. Oy, eto ha. Maganda yata ang opening para kay VP Sara sa 2026. Parang maganda ang opening ng Pilipinas sa 2026. At alam niyo ba, kabibig, kung si VP Sara ang nanalo sa 2028 sa isang prediksyon, lilinisin niya ang gobyerno. Tatanggaling, ipapakulong ang mga abusado, ang mga kurakot, ang mga magnanakaw na ngayon ay nagpipiesta sa Pilipinas. Parang ano ba, parang ilang taon silang nalaming, ilang taon silang nag-fasting. Kasi sa panahon ni Digong, ano naman nating may kurakot din sa panahon ni Digong, pero minimal lang. Yung hindi masyadong halata. Pero ngayon sobrang halata. Parang yung nag-fasting sila sa panahon ni Digong, ngayon parang nag-fiesta sila, kabibig. Kaya kung uupo si BP Sara, I'm sure maraming makukulong, maraming sasampahan ng kaso at lilinisin ni BP Sara ang administrasyon niya. At ito pa, kabibig, sa prediksyon ni Jay Costura, ito ha, the modern Nostradamus, nako, mangyayari daw muli ang exile ng mga Marcos. Yun na nga, nangyari noong panahon ng tatay ni BBM, posibleng mangyayari sa 2026. Nako. Oy, in fairness, ito si Jay Costura, may mga prediction na naging totoo. May mga prediction na shock na lang tayo. Ay, hala, naging totoo ang mga prediction ni Jay Costura. Kaya tinawag siyang modern Nostradamus at si Sandro Marcos. Sa 2026, meron daw pasabog na iskandalo. Hala, grabe naman yan, kabibig. Parang year 2026 ang pagbagsak ng mga Marcos. Ay, ewan ko, kabibig ha, pero yun ang nakikita ng maraming mga psychic, yung mga nagpe-predict sa future. Wala namang masama doon sa prediction sa future because we cannot predict the future. May mga psychic tayo na tutulong kung ano ang posibleng mangyayari sa future natin. Di ba? Ikaw nga, naniwala ka sa Chinese New Year. Naniwala ka sa mga bilog-bilog na prutas sa New Year. Pag ano ng New Year, posible rin tayong maniwala sa mga prediction ng mga psychic. Di ba? Ikaw nga, pumunta ka sa mga psychic, nagpapahula, nagpapabasa ng mga baraha. Hindi walang eto nga bibig, eto na ang una nating pasabog, kabibig, para kay VP Sara. Kung makakalusot si VP Sara, I'm sure naman makakalusot itong si VP Sara 2028. Lilinisin niya. Lilinisin talaga. Tiwala ako kay Joe. Ito ha, ito kabibig. Talagang lilinisin niya. Pag sinabi kong lilinisin, mula doon sa mga taong alam niya na hindi maganda, kung corrupt man yan, parang nakikita ko maglilinis talaga. Sakali man si Sara ang magiging presidente, no? Kung sakali man na bago ang takbo, di ba? Busy siya ngayon at nagkaroon ng itong natin transition or revolution ba tawag din. At siya ang pumalit. Lilinisin niya yan. Iibahin talaga. May nakaplano na talaga sa kanya. Oh, may nakaplano na. Hala, as early as possible, please, Lord, heal our land from Crispina Victoria. Saklap naman ang hulang ito sa mga pusakan na anti-Duterte forces, lalo na sa mga kaaway kay VP Inday na maging Pangulo siya sa 2028. Much better, wag nyo nang panoorin yung video nito para di masira ang Pasko nyo. Happening soon in God's will. Kurog-kurog na ang mga basura sa paglilinis ni VP Sara. Alam na ni VP ang gagawin. Advance nga yan si VP Sara. Mga nakalista na nga yung mga yung palang dapat lahat ng bagong Philippines na uli. And the Philippines will rejoice and rise against bagong simula at tatag para sa bayan at mamayan. Mahirap magsisimula pero sama-sama tayo magtulungan para maiayos ng husto ang pagkalugmok ng bansa
sa nakawan at paglubog nito at utang na puro utang at nakawin lamang ng administrasyong ito. Okay, kabibig ha, yan ay ilang mga komento ng ating mga netizen na talagang, uy grabe, again naman, pakinggan natin. Talagang lilinisin niya. Inisip talaga ni Sarah. Pag sinabi kong lilinisin, mula doon sa mga taong alam niya na hindi maganda, kung kurap man yan, parang nakikita ko maglilinis talaga. Sakali man si Sara ang magiging presidente, no? Kung sakali man na bago ang takbo, di ba? Busy siya ngayon at nagkaroon ng itong natin transition or revolution ba tawag din. At siya ang pumalit. Lilinisin niya yan. Iibahin talaga. May nakaplano na talaga sa kanya. Oh, may nakaplano na kabibig. Ako, eto na naman ang isa natin i-share kabibig ha. I'm sure yung iba, ano na. Naku. Maano daw, may mangyayari kabibig. Ito yung sabi ni Jay Costura. Para kay BBM at pamilya ni BBM, makinig kayo. Pakinggan natin si Jay Costura kung ano ang kayang nakikita. Ito na. Balikan natin yung pinakita sa akin sa year 2023 na nagbigay ako ng prediction sa mangyayari. Magulo talaga siya. As in, wag naman sana mangyari yung history repeat itself, no? Pero papunta siya doon. Flood control pa ba ang magiging problema? Meron pang meron pang sasabi? Yeah, meron pa. Kaya paglabas ni Saldico, kaya hindi talaga nila ilalabas yan. Kasi sobrang mas magulo ang mangyayari. Ala, history repeats itself sa 2026? Naku, again nga. Balikan natin yung pinakita sa akin sa year 2023 na nagbigay ako ng prediction sa mangyayari. Magulo talaga siya. As in, wag naman sana mangyari yung history repeat itself, no? Pero papunta siya doon. Flood control pa ba ang magiging problema? Meron pang meron pang sasabi? Yeah, meron pa. Kaya paglabas ni Saldico, kaya hindi talaga nila ilalabas yan. Kasi sobrang mas magulo ang mangyayari. Balikan. Yun kabibig. Mas magulo kung lalabas si Saldico. Nako, eto pa ha. Itong isa mga kabibig na kanyang prediction para kay Sandro Marcos. Sandro, ito na. Sandro Marcos kasi meron akong na-reveal sa kanya na controversy. And so, in 2026. So, magiging komplikado ang posisyon niya. Sandro Marcos kasi meron akong na-reveal sa kanya na controversy. And so, in 2026. So, magiging komplikado ang posisyon niya. Sandro Marcos kasi meron akong komplikado ang posisyon mo. King of pork barrel yun ba? King of crocodile? Sabi naman po. Grabe naman kayo, King of crocodile. Inakita ko na, alam na ng mga taong bayan niya, nako, kabahan ka na Sandro Marcos. Ito pa, wala naman yan, tinamaan ang hula niya. Paldo mga takawan, dami na sanang nalalaro sa loto. History repeat itself soon, paldo-paldo si Sandro. Hindi naman totoo ang mga pinagsasabi nitong mga hulang ito. Hindi natin alam kabibig. Hindi natin alam, hindi natin hawak ang future nila po. Let us see mga kabibig, di ba? Good luck and God bless Ma'am Sara Duterte. Talagang iba. Iba ang, marami nagpe-predict talaga noon. Uupo daw si VP Sara sa 2026. Alaka, magaling to, hindi exaggerated. Puro totoo ang hula ni Joe V. Lininisin niya talaga ang kaba ng bayan ng bansa. At yung mga kumarakot nito, ubusin lahat ni Sara at ipakulong. Ito pa. Kaya nga galit ang mga NP drug lord, corrupt na politician kay Sara. Hahanap na naman sila ng bagong pakulo para makuha ang atensyon ng mga tao at magalit kay Sara. Naku mga kabibig. Yan ang ating libak-libak for today. Naku, grabe no? Lilinisin ni VP Sara ang gobyerno. At kung magkaroon daw ng revolutionary something government, pang magalugulo ba? Si Sara ang uupo. Tapos sabi pa ni Jay Costura ba na posibleng magkaroon ng yung history repeats itself sa 2026. Akalain mo, ang dami palang pangnanakaw sa gobyerno natin.
Alam, nakakalungkot lang ba? History repeats itself. Tapos, naglulukuhan lang tayo. Tapos, sasabihin pa ni Marcos na hindi pang mapapasko, meron nang makukulong. Nako, pero wala. Walang nakukulong. Magbagong taon na. Wala pa rin nakukulong. Yan ang sinasabi nating huwag tayong masyadong huwag tayong masyadong assuming. Huwag tayong masyadong kampante na magaling tayo, pero hindi pala. Ito ha. At dahil dyan si Marcos nag-negative 3%. Anong sabi ni Attorney Vic Rodriguez na negative 3% ni Bongbong Marcos? Ito. Tingnan natin kapipig. Pakinggan natin sa Attorney Vic Rodriguez. Marcos. Up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking. But I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. Ito pa. In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. Why should I do that? Yeah, see, What is saying public trust, public office, public has nothing to do with a follicle test. Please. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martinian at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Sinabi pa ni Sec Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. There you go. Okay. Yun ang mga rason kung bakit negative 3 ang trust rating ni BBM. Diba? Nakakaawa ba? Hindi. Diba? At least nag-work ang presidente. At ang VP puro lang pasyal, sabi ni Sheila May Quarisma. Kung puro pasyal si VP Sara, bakit 31% ang kanyang trust rating? Bakit kay BBM negative 3? Kung puro trabaho si BBM, bakit negative 3 ang kanyang trust rating? Diba? Puro kasabi, si BBM is working very hard, sabi ni Claire Castro. BBM hindi natutulog, hindi magpapasko, hindi siya matutulog para tingnan ang budget ng Pilipinas. Bakit negative 3? Diba? Hindi na dapat tapusin ang remaining 3 years in office, baka matay na sa gutom ang mga Pilipino. Mga Pilipino, sabi ni Robbie Garcia, kapalit talaga na mukha ng hindi pa din niya mag-gets kung mga nakapaligid sa kanya, inuuto lang siya. Nung panahon Tatay Digong, super proud ako sabihin sarili ko na masarap maging Pilipino. Pero ngayon, sa totoo lang, as OFW, nakakahiya. And the same time, hindi ko usahay mo recommend sa mga anak ng amo na sigpa siya kayo dito sa Pinas. Kaya na totoo lang, hindi na daw niya i-recommend ang Pilipinas. Pasyalan niyo. Ko. Kawawa naman si Bangag. Hello, negative 3%. Kaya pa ba niya? Hindi nga siya matutulog. Sabi ni Claire Castro. Dapat ma-impeach na si BBM walang tiwala ang majority ng mga Pilipino. Yung negative 3 na mga sumusuport pa lang sa kanya, hanggang ngayon, sila pa rin yung nagpapakatanga kay BBM. Yun kabibiga. Yun ang mga komento ng ating mga netizens. So ikaw, ano ang iyong prediction? Ngayong negative, totoo kaya ang mga prediction ni Jay Costura, ni Jovi, na nako po,
may tataka sa 2026 at lilinisin ni VP Sara ang Pilipinas kung siya ang uupong presidente o magkaroon ng revolutionary government. Nako. Yun lang kabibigyan nating Lebis Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Merry Christmas. Salamat po sa nagbigay sa akin ng konting blessing. Salamat po. More blessings to come po sa inyo. Thank you.